kindly raise your right hand and repeat after me. I state your name. Having been appointed as the of the Partido Democrático Pilipino, do hereby solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simple lamang po yung sa akin. Araw-araw marami akong batikos na tinatanggap, pero okay lang po sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, nandyan lahat ng PDP para sumuporta. Sa ating lahat, ayaw pa ba ako? Andito na ako eh. Kaya, alam nyo, even before the recent developments, no, I was really I have already decided to run again for re-election. Lalong-lalo na ngayon, halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa Quad Committee ng House of Representatives, na araw-araw binubugbog tayo. Hindi ako papayag na tayo'y bubugbugin na lang na forever. Lalaban tayo. Kaya nga tama ngayon, PDP laban. Laban kahit na araw-araw tayong ginigipit, araw-araw tayong sinisiraan, araw-araw tayong inuupakan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, maraming salamat po sa lahat ng mga naririto. Yung 2014 pa lang, kukunti pa lang yung sumasama, umiikot sa atin, kasama si then Mayor Rodrigo Duterte. Yung mga muka na naalala ko noon, yun pa rin yung muka na nandito pa rin ngayon. So, salamat po sa inyong tiwala at suporta. Palakpakan po natin ang ating Tatay Digong. President Duterte, salamat. Hindi po magiging successful ang kanyang administration kung hindi po dahil sa inyong tiwala at suporta. Kami naman ni Senator Bato, Philip Salvador, gusto po naming ipagpatuloy yung gobyernong may tapang at pagmamalasakit. In every electoral exercise, we need a campaign manager. And this campaign manager must be somebody who has experienced, somebody who has a track record. I so move for our very own president of the party, Senator Robin Hood Padilla, to be the campaign manager of the party for purposes of the senatorial elections in 2025. Mass motion? Mass motion. Mass motion. No objection. We now have a part. Alright guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ngayon po ay matutunghayan nyo ang aking mumunting video ngayong araw na to. Patungkol ito dun sa PDP, Partido Democrático Pilipino. Yun po yung partido ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, naghahanda na sila, no? At least, hindi pa 1 year before, naghahanda na. Medyo kumbaga, obvious na yun. Anyway, ito nga, naghanda na sila at merong 3 kandidatong senador na ang inihayag ng PDP, ang Partido Democrático Pilipino. So, ito, matutunghayan natin si re-electionist Senator Bato de la Rosa, re-electionist si
Senator Bongo. At ito, bago to si Philip Salvador. Philip Salvador. Bagong mukha ito, bagong mukha. Pero ito matagal na rin miyembro ng PDP, Partido Demokratiko Pilipino. So, yun nga, no? So, yung iba hindi pa nagpapakita na kagaya ng inaantay nating si Mayor Baste Duterte, si Congressman Pulong Duterte, at marami pang iba. Kaya nga ayoko magbanggit syempre doon sa talagang positibong kakandidato bilang senador, no. So narito sila at maraming bagong nanumpa ng mga opisyales ng PDP. So PDP po ito, Partido Demokratiko Pilipino. So tunghayan natin at ating himay-himayin kung sino-sino sila at sino-sino pa yung iba, no? Anyway, ito na po. Pagbati muna po sa aking mga kababayang Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao, at yung ating mga OFWs, buhay na bayaning OFWs sa ating inang bansang Pilipinas. Shoutout po sa inyo. Ito na po, simulan na natin. Electoral exercise, we need a campaign manager. And this campaign manager must be somebody who has experienced, somebody who has a track record. I so move for our very own president of the party, Senator Robin Hood Padilla, to be the campaign manager of the party for purposes of the senatorial elections in 2025. Mass motion? Mass motion. Pass motion. No objection. We now have a party campaign manager in the person of Senator Robin Padilla. May Senator Robin, kailangan namin ng kaunting acceptance para doon sa iyong responsibility to make our candidates win. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Total, pinagsalita na po ako. Naging ugali ko na po pag nahawakan ko ang mic. Pasensya na kayo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng tumalo ngayong gabi, sa lahat po ng ating miyembro, sa lahat po ng ating mga opisyal. Alam ko po, lahat po tayo ay, alam niyo po, ang PDP, kilala tayo na may prinsipyong partido. At kapag may prinsipyong partido, ibig sabihin, lahat tayo dumating dito ng KKB. Tayo ay gumagastos para sa ating kalayaan, para po sa ating tagumpay. Hindi po tayo finance ng kahit na sino. Tayo po ay lahat nagmamalasakit sa bayan. Kaya ko po nasabi yan, pagkabanggit po ng ating mga namumuno na tayo na po ang nahirang na campaign manager, binulungan po ako kagad ni Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, humanda ka na. Ang sabi ko naman, hindi po ako kasing bilis ni FPJ bumunot. Pero isa lang po ang may papangako ko sa inyo. Katulad po ng sinabi ng ating mga namumuno, wala po akong bahid ng kahit ano. Isa lang po ang bahid ko. Ako'y mapagmahal, hindi sinungaling, totoo, higit sa lahat may bayag. Tinatanggap ko po ang pagiging campaign manager ng Partido Demokratiko Pilipino. Yun ang kanyang
bagong kanyang tungkulin. At bukod pa sa pagiging presidente ng PDP, Partido Demokratiko Pilipino. Napakagaling, dalawa yung kanyang naging posisyon. At talaga naman tayo humahanga rin naman kay dito kay Robin Hood Padilla, kay Senator Robin Hood Padilla. Dahil unang-una pagka nasa Senado yan, talagang nagtatagalog. Nagtatagalog, hindi kagaya ng ibang senador na English. Alam niyo naman yung inyong abang lingkod, mahina rin sa English yan. Bagamat tayo nag-high school din at nagkakatikim ng konting kolehiyo, talagang, kumbaga, syempre, Pilipino tayo dapat tayo magtagalog, pero syempre, hindi natin maano yung ibang politiko, English dito, English doon, yung iba naman, Taglish, o yung iba naman kumbaga, pure na English. So, anyway, yun nga, ito makikita nyo talaga, may ginagawa ito Kaya nga lamang po, yung kanyang mga panukalang batas, kagaya nung federalismo. Napakaganda ng federalismo, hindi lang naipaliwanag ng gusto sa taong bayan yung federalismo. So, kung sana, tsaka isa pa, mahirap ipasa rin yung federalismo kasi nga, number game sa Senado. Number games yan. So, anyway, yun, may mga magagandang nagagawa naman ng ating buting senador na si, itong ating senador na si Robin Hood Padilla. Yun. So, tunghayan naman natin si Senator Bongo. Re-electionist under ng PDP pa rin. So, tunghayan natin ang kanyang talumpati at paghahayag na siya magiging re-electionist under ng Partido Demokratiko Pilipino. Ito po. Take away, Senator Bongo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una, maraming salamat po sa lahat ng mga naririto. Yung 2014 pa lang, kukunti pa lang yung sumasama, umiikot sa atin, kasama si then Mayor Rodrigo Duterte. Yung mga muka na naalala ko noon, yun pa rin yung muka na nandito pa rin ngayon. So, salamat po sa inyong tiwala at suporta. Palakpakan po natin ang ating Tatay Digong. President Duterte, Hindi naman ito exclusive salamat. Hindi po magiging successful ang kanyang administration kung hindi po dahil sa inyong tiwala at suporta. Kami naman ni Senator Bato, Philip Salvador, gusto po naming ipagpatuloy yung gobyernong may tapang at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi naman po ako politiko na mangangako, pero yung mga magagandang programa po ni dating Pangulong Duterte, alam naman natin, nakapagdulot po ito ng pagbabago sa buhay ng Pilipino. Alam niyo, mga naninira dyan ngayon, sila mismo yung unang panahon na sumisip-sip. Diba? Tapos, Mayor, ang ganda ng ginagawa mo. Tama po yung sinabi ni Senator Bato. Bilog naman po ang mundo. At nasa atin po ang katotohanan. Nasa atin po yung tapat na panunungkulan. Yung tatak Duterteng panunungkulan po. Yun lang po ang ipagpatuloy po natin. Ako naman, bukas ang aking opisina para sa inyong lahat. Sanay naman po ako sa trabaho. God willing, ansala, kung gusto pa ni Allah, ng Panginoon, na makapagserbisyo pa kami, papatuloy po namin yung gobyernong may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po. Tatay Digong, Mayor Baste, President Robin Padilla, salamat po for sticking with the former President Duterte. Salamat sa mga narito, Greco Belica na PDDS, Philip Salvador, MRRD, salamat sa MRRD! Kayo yung may kasalanan, kayo yung namilit sa kay Tatay Digong noon. Hindi nyo siya tinigilan. Pero, ang nakinabang doon, ang anak natin. Ang nakinabang noon,
ay kinabukasan po ng ating bayan. Kayo na pong humusga pagdating ng panahon. Yung ginawa ni Tatay Digong po ay para po sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi po mababayaran ng kahit ano po ang sakripisyong ginawa niya para sa ating bayan. Ang Pilipino na po ang huhusga pagdating ng panahon. Sa darating na halalan, kayo na po ang humusga kung nagtatrabaho ba po si Tatay Digong noon. Kung ano pong pagbabago na nidudulot sa buhay ng Pilipino. Muli, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Tinatanggap ko po ang nominasyon bilang senador muli ng PDP. At asahan nyo, magsiservisyo po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Yan po ang pwede kong ialay sa Pilipino, ang aking kasipagan sa pagtatrabaho. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yes! Mabuhay! Senator! Malasakit. Ito po yung tinatawag nating si Senator Bongo. Isa ring re-electionist to next year, 2025. So, alam naman natin ang mga nagawa niya. Ang naging trademark niya sa kanyang panunungkulan bilang isang senador ay yung Malasakit Center. At ito'y dati hindi batas, ngayon inaisa batas na. Maraming natutulungan na mga mahihirap na mamayang Pilipino, lalo pa tungkol dyan sa medical assistance, ay one-stop shop na ang Malasakit Center. Nariyan ang DOH, nariyan ang PhilHealth, nariyan ang PCSO, at iba-iba pa. At kumbaga, kung kayo talagang qualified na humingi ng tulong sa Malasakit Center, paglabas nyo ng ospital, zero. Wala na kayong babayaran. No? Wala na kayong babayaran. Paglabas nyo ng ospital. So, napakagaling. Napakagaling nung kanyang ipinapasang batas na Malasakit Center. So, re-election ito. At ito'y kanang kamay ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi lang siya sa salita, ngawa-ngawa, o hindi sa gawa. Di ba? Talaga namang dinadaan niya sa gawa. Sinasabi nga niya, minsan lang po tayong daraan sa mundong ibabaw na to. At hindi na tayo babalik pang muli. Kaya nga, ginagawa na niya yung mga kabutihan sa ating mamayang Pilipino. Yan ang tatak malasakit. Si Senator Lawrence Bongo. Tunghayan naman natin si Senator Bato de la Rosa. At ito'y Ronald Bato de la Rosa. Isa ring re-electionist sa 2025 under ng Partido Demokratiko Pilipino. Ito na po. Go ahead, Senator Bato. Ating lahat. Ayaw pa ba ako? Andito na ako eh. Kaya, alam nyo, even before the recent developments, no, I was really I have already decided to run again for re-election. Lalong-lalo na ngayon, halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa Quad Committee ng House of Representatives, na araw-araw binubugbog tayo. Hindi ako papayag na tayo'y bubugbugin na lang na forever. Lalaban tayo. Kaya nga tama kayo, PDP, laban. Laban kahit na araw-araw tayong ginigipit, araw-araw tayong sinisiraan, araw-araw tayong inuupakan. Laban pa rin. Laban pa rin. Hindi tayo atras dito. As I have said, temporaryo lang yan. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Iikot ang mundo. Iikot ang mundo. Kaya yung mga tao na yan na nanggigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng tatak Duterte, hindi man tatak Duterte yung re-respect. Wala yan. Never yan. Since day one ng aking pagkakilala ng Duterte brand of leadership, hindi ko talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para risbakan yung kanyang mga political enemies. Never! Kaya,
Paano natin sila resbakan? Just in case, tayo mag-survive 2025, matawid namin ni Senator Bongo, ni Philip Salvador at kung sino pagsasama sa ating partido, pag matawid natin ang 2025, ipakita natin na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Yun lang ating hinahangad. Kaya sana, with the help of each and every one of us here, andito sa loob ng bulwagang ito, ipakita natin yung pamamaraan ng ating partido na PDP, kung paano tayo magserbisyo. Hindi tayo dapat pupunta sa gutter politics. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat. Well, Yun yun si Senator Bato de la Rosa. So marami din nagawa ito. Marami din nagawa ito sa pagtulong sa maliliit na mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Hindi lang halata pero napakarami po. Kagaya niya mga guarantee letter na yan. At marami pang iba. Nakaano lang yan. Meron din siyang mga panukalang batas na naipasa na pagtulong sa bawat isang mamamayang Pilipino. Lalo-lalo na sa mahihirap nating mga kababayan. So na hindi nyo lang siguro napapansin pero marami po. Marami pong nagawa itong ating si Senator Ronald Bato de la Rosa. Isang general at naging chief PNP. Marami siyang mga nagawa talaga. So anyway, re-electionist din to. At ito'y sundalo rin ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung mapapansin nyo sa Senado, hindi gaano siyang nakakaporma ng maayos dahil nga number games nga po sa Senado eh. Pero kung sila nasa majority, kagaya nung panunungkulan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay talaga namang maraming natutulungan. Hindi lang marami, kundi maraming. So anyway, pakinggan naman po natin ang susunod na pagka-senador. Bago tong senador na to, na noon pa man ay inihikayat ng maging senador, pero ayaw niya. Pero ngayon, gusto na niyang maglingkod sa bayan. Ito po ang tinatawag na si Philip Salvador. So, tunghayan po natin ang kanyang mga pahayag, si Philip Salvador. At tinatawag nating Ipe sa pelikula. So, anyway, ito na po. Go ahead, Sir Ipe. Philip Salvador. Bagong mukha ito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Simple lamang po yung sa akin. Araw-araw marami akong batikos na tinatanggap, pero okay lang po sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, nandyan lahat ng PDP para sumuporta. Kung ako po'y matatakot doon sa mga pagbabatikos nila, hindi ako PDP. Ako po'y PDP. Mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat PDP. Mabuhay po kayo. Yun po, si Philip Salvador. Kumakandidatong senador under ng Pilipino or Partido Demokratiko Pilipino. So alam ko may magagawa rin ito kasi bagong mukha, di ba? Bagong mukha na kumbagay hubog na sa pagsubok sa buhay. So alam na niya, meron na siya mga alam kung paano patatakbuhin o aakapin ang mahihirap at maliliit nating mamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Alam kong may magagawa ito. May magagawa itong maganda patungkol dyan sa pag-upo niya sa Senado sa 2025 election. Hindi to re-election, is bago to. So ako'y naniniwala. Ako'y naniniwalang yung mga bagong muka ay may magagawa. Bagong muka, may magagawa talaga. So hindi ko na kailangan sabihin po, paano naman yung iba?
ibang mga artista. Ganun. So anyway, tunghayan naman po natin yung pag-outtaking ng mga bagong opisyales ng partido or Partido Demokratiko Pilipino. Nabubulbul ako. Pasensya na. PDP. So, ito na po. Ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya po yung mag-lead ng outtaking ng mga opisyales, bagong opisyales ng PDP, Partido Demokratiko Pilipino. Ito na po. This point, before we proceed, I believe we should have the oath taking of our new officers, Mr. Moderator. Yeah, may I ask the newly elected officers of the party and as well as the chairpersons of the different national standing committee to please stand up. Yes, all the officers, the current and the new ones who have been elected unanimously upon the mass motion. Kindly raise your right hand and repeat after me. I state your name. Having been appointed as the of the Partido Demokratiko Pilipino, do hereby solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party to keep faith in and put into practice the 5 basic principles of PDP Laban and the basic objective of federalism, to perform my duties to the best of my ability and capability, without fear or favor, with the aim in view of furthering the objectives of the party and advancing the interests of the community to which it is dedicated, and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP member. So as to bring honor and prestige to the party, and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Welcome and congratulations. At dyan po, nagtatapos ang aking mumunting YouTube video ngayong araw na to. Tara pa po tayo. Nakita nyo naman yung mga re-electionists kagaya ni Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, at ang bago nilang napupuso ang magiging senador, si Philip Salvador. Na ako'y sa aking pananaw ay talaga namang po pwedeng i-re-election. So anyway, nasa atin pa rin po ang huling hatol dyan sa tatlong yan. Na kumbagay, magsusuri pa rin po tayo. Hindi ko sinasabing iboto nyo itong tatlong to. Hindi ko sinasabing ganon. Tayo magsuri pa rin. Alamin natin ang mga background nila, itong mga re-electionists, at itong bagong isang magiging senador sa 2025. So anyway, ang hinahanap ko rito yung dalawang magkapatid na si Congressman
Pulong Paulo Duterte at si Mayor Baste Duterte ng Davao City. So yun, hindi ko po sinasabing mga iboto nyo itong taon to. Nagsuri pa rin po tayo. Huwag kayong maniniwala agad kahit sinong mga vloggers. Huwag kayong maniniwala. Kundi nasa sa inyo pa rin ang paghatol yan. Kung ano yung nasa puso nyo, damdamin, ay nasa sa inyo pa rin po ang ang huling desisyon patungkol dyan sa mga botohan na yan. So, filing of candidacy na sa October 11 at ang eleksyon ay sa Mayo. So, yun. At maganda naman po. At yun nga, inaantay ko yung dalawa magkapatid na. At baka lang, magkaroon ng changes, maraming magiging changes pa dyan na ating tutunghayan sa mga susunod na kabanata ng ating politika dito sa Pilipinas. So anyway, ako po magpapasalamat sa ating mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, DIY KKB Informative. Gaya nga na sinasabing DIY KKB Informative, mayroong simula at may katapusan. Ano pa ang tungkulin o ranggo o nakamit nyong posisyon dito sa ibabaw ng mundo ay wala po itong kabuluhan. Gaya na nga ng sinasabi palagi ng ating senador na si Senator Lawrence Bongo, minsan lang po tayong daraan sa mundong ibabaw at hindi na po tayo makakabalik pa. Kaya gawin na po natin ang tama, gawin na po natin ang mabuti sa bawat kapwa-tao natin dito sa ibabaw ng daigdig. So maraming salamat po. Again, ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At nagsasabi rin, keep safe, God bless, and you have a great day. Patuloy po tayo magsuri para sa kapakanan ng ating inang bansang Pilipinas at para sa ating mga future generation na pag-iiwanan natin ng mga nangyayari dito sa ating palibot. So anyway, thank you po. God bless us all. God bless the Filipino people. Have a nice day.